Ako, si Virgilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Malugod naming inihahandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino. Isang lahing binubuhay ng 8 kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay sa buo ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buo ko nananalaytay. Nagkakaiba ngunit nagkakaisa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan. Dumating na tayo sa katapusan ng ating special documentary series tungkol sa 8 kulturang patuloy na nagbibigay ng buhay at saysay sa ating lahi. Nakakagulat at nakakataba ng puso na makitang nagpapatuloy at lumalaganap ang lahat ng mga kulturang ito. Marahil wala sa ating consciousness ang mga kultura na sinuri natin dahil masyado na tayong abala sa buhay na moderno at high-tech. Ngunit wika nga sa Ingles, the more things change, the more they stay the same. Angkop ito sa mga kultura na marahil ay di natin gaanong binibigyang pansin. Ngunit andyan sila, bahagi ng ating pagka-Pilipino, buhay, nagbibigay buhay, patuloy na binubuhay. Bago natin suriin ang 8 kultura, balikan muna natin ang mga nauna. Ang una, ang kultura ng pagdiriwata. Pinakamatandang kultura sa atin ay kultura ng katutubo, ng indigenous peoples, as early as 49,000 years BC. Ikalawa, ang kultura ng pag-uukir at pag-uuma. Dahil sa ang Islam pinagbabawal ang pagkopya ng hugis ng mga hayop o mukha ng tao, naging highly geometric at stylized. Maraming flowing lines, arabesque forms. Yan ang tinawag na pag-uukir. Ang ukir ay galing sa salitang Pilipino na ukit or ukil. At naman pag-uuma, sapagkat igalang natin yung filosofiya ng mga Muslim na sila ay isang community worldwide. Ang ikatlo, ang kultura ng pamamanata. Sa Jerusalem. Pamamanata kasi sa English yan, pang devotion, some kind of a vow, sacred vow. At ang ideal niya ay yung kung paano nagsakripisyo si Kristo para sa sangkatauhan. Ang ikaapat, ang kultura ng pananahan. Yung attraction niya ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng sariling bahay, pinakamasaya ang Pilipino pagka nasa piling ng pamilya. Kasi parang walang pananahanan yung pamilya pag wala yung tahanan na yun eh. Yan ang popular culture natin, kultura ng tahanan at pamilya. Ang ikalima, ang kultura ng paglilining at pangangatwiran. Ito ay sa English, culture of reflection. Naging self-conscious na ang mga tao, mga Pilipino, napag-isipan nila ano bang kahulugan ng buhay.
Yung parang self-awareness ang kinakailangang mangyari para maintindihan natin kung bakit tayo narito. Ang ika-6, ang kultura ng pag-aaliw. Dati walang teenager dahil maliit pa nagtatrabaho na sa bahay, sa bukid. Kaya nung magkaroon na ng teenager, nagkaroon sila ng leisure time. Lalo na itong panahon na ng Amerikano, na talaga ang mga bata meron ng panahon para mag-aral. Ano gagawin nila pagkatapos ng eskwelahan? Sila ngayon ang pinagmula ng interest sa entertainment, ng pag-aliw. Lalo na ng mga Amerikano, nagdala rito ng katakot-takot na sinatawag na pop culture. Pop culture kasi ay kultura ng entertainment. Ang ika-7, ang kultura ng pamumuna at pagtutol. Napakalalim na ugat ng kultura ng pagtutol o pamumuna. Marami ng protesta panahon pa ng Kastila. Napakalaking revolusyon. Nang dumating ang Amerikano, ganun din. Sapagkat inagawa ng Amerikano yung kalayaan natin. Sa kultura ng pagtutol, mga social ills ang pinakikita. At nagpapakita ng mga pwedeng maging solusyon. Ano ang ika-8? Professor Jun, 7 living cultures natapos natin at salamat sa inyong pagsusuri na we are faced up front with a very comprehensive, intensive research na na-realize natin na tumaas ang ating kaalaman sa ating living cultures. Ano yung 8th? Ano yung pang-8 living culture? Ang pang-8 ay maging kaisa ng lahat ng mga nauna. Sapagkat pambansang kultura ito It's who we are, ang ating we are pagka-Pilipino. People, kasi sabi nga, hindi tayo dapat mag-identify sa ating pamilya, probinsya o rehiyon lamang, kundi mag-identify sa buong bansa. At yung 7 kultura na sa buong bansa yun. So ang pagsasama ng 7 kultura, ang ika-8 kultura. Ang ika-8 kultura, pero hindi lamang yun. Bukod sa pagsasama ng 7 yan, meron pang mas malaking kultura na parang nasasabi natin yun ang pinaka-essential ng Diwang Pilipino. Yung kasing parang pinaka-core culture natin ay makikita sa kabuuan ng lahat ng yan. Parang all of these cultures share many things in common. Yun ang Philippine culture in general. Anong pangalan ng ating pang-8 kultura? Ay, ang kultura ng pagkabansa. Ng pagkabansa. Pagkabansa. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Ang paggawa ng docuseries na ito ay mahaba at madugong proseso na inabot ng 1 buong taon kung saan-saan kami nakaabot. Maraming kababayan ang aming nakausap at na-shoot. Sa katapusan ng bawat shoot, tinanong namin sila, sino ba ang Pilipino para sa inyo? Ano ang mga katangian ng isang Pilipino? Ano naman ang naiambag ng inyong kultura o ng inyong propesyon sa pagbubuklod ng ating bansa? At ito ang kanilang mga sagot. Para sa mga katutubong Pilipino na aming nakapanayam, maraming kaalaman ang kanilang kultura na lalong nagpapayaman sa pambansang kultura. Kahit ano pong mangyari, hindi tayo bibitaw diyan sa tinubuan natin na lahi. Kaya kung maaari po, kahit sa mga anak-anakan o apu-apuhan ay dapat ipamana yung kultura dahil mahalaga po yung kultura na doon mo nakikita yung isang mamamayan. Kung ito po ay Pilipino. Para naman kay Abe Sakili at Ligaya Amil Bangsa, ang kultura ng pag-uuma at pag-uukir ay lalong nagpapayaman sa kulturang pambansa. Sa Muslim art, ang lahat ng arts nila integrated. Kaya nga, mapapansin mo, kahit visual arts yan, palaging humihingi yan na ma-include bali ang music, ma-include bali ang iba pang kinds ng art para sa ganun ay total ang dating. Pag total ang dating, more or less may confidence, more or less may full satisfaction, bali ang artist, as well as tuwang-tuwang nanonood at saka mas magandang bali tingnan ang pagtatanghal na kumplito. Hindi yung kind na parang so-called art for art's sake lang, parang isang element lang o kaya isang kind ng medium lang ang ipipresenta o kaya ipapakita. Maging ang mga namamanata na nakapanayam sa episode 3 ay may sariling pananaw tungkol sa halaga ng kanilang mga panata.
Ang penitensya sa akin, hindi lang makikita sa pagsugat sa iyong sarili. Makikita mo yan sa puso at sa tiwala ng iyong sarili na magpasalamat sa Panginoon na sa mga pagdasal mo sa Kanya, sa mga hinihiling mo sa Kanya. Hindi ko masinuga mo yung sarili, pinahirapan mo yung sarili, namamanata ka na. Sa anong dahilan? Dapat may dahilan ka bago magpanata. Para sa kumatawan ng kultura ng pananahan, ang pamilya, tahanan, at pananampalataya ang kinauugatan ng isang bansa. First of all, you have to love your barangay, love your town, love your province, love your region, and love your country. And what makes our country? Everything. So all of this, it makes us. This is us. This is the Filipino character. Ang disiplina ng masusing pag-aaral, ng pagbigay ng talino sa isang sining, ang naiambag ng mga scholar at academician na na-interview namin sa episode 5. Sila naman ang kumakatawan sa kultura ng paglilining at pangangatwiran. It is in the everyday interaction with the faculty and with the students that they ingrain this virtue within themselves. It is not really a conscious effort, but rather it is a tradition. It is a way of life, it is a way of teaching, which we are very, very proud of. It comes out naturally. So even us, the administrators and the faculty, would be very surprised with what our students would achieve after they graduate. Ang pananaw ng mga pop artists ang sumasalamin sa kontemporaryong panahon at sa panlasa ng ating kabataan. I think ang naiambag talaga namin is we embrace which is normal sa Pinoy. Wala kaming pinagmamalaki na ang Pilipino ay ang bayanihan or ang the Filipino hospitality. Kung ano yung what Filipinos are known for. Never namin na-highlight yan. What we did is in-highlight namin at in-embrace namin and we made people realize something about themselves, which is anything that is normal for them being Filipino. At syempre, marami ang masasabi ng mga aktivista, katutubo, mga pintor at manunulat. Silang mga boses ng kultura ng pamumuna at pagtutol. Ang isang Pilipino ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sariling bayan, sariling wika, sariling kultura, sariling sining, at tumutulong para paunlarin ang kanyang sarili, ang kanyang bayan, ang kanyang sining, ang kanyang kultura. Samot-saring tinig at opinyon. Sa una, tilang magkaiba at di mapagtutugma ang mga panukala. Paano ito makakabuo ng isang kulturang pambayan? At ano ang mga simbolo na maaari nating gawin sandigan sa ating panahon? Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Ano po ang kailangan nating gawin upang lalo pang isabuhay ang kulturang ito? Kamukha natin, ginagawa natin, pakita sa madla. Alam sa Pilipino na ito ang henyo natin. Madalas hindi natin alam kung ano yung henyo natin. So ito yung kultura ng pagbuklod-buklod, pagka-Pilipino. Pagka-Pilipino, pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa, connectivity. Connectivity, number one tayo sa connectivity. Kaya nga, we are happy being together. Sa mga artifacts, sa mga simbolo, sa mga struktura na mahahawakan, makikita, ano ang pwede natin ehemplo para ipakita ang pagkabansa natin o pagka-Pilipino itong connectivity? Anong artifact kaya ito? Anong simbolo na ito? Pinag-usapan namin, ano yung pinakalitaw na simbolo para mapakilala ang bansa natin? Ang nakita namin, balangay. Balangay, oo. Sapagkat ito ang ginamit natin para marating ang iba-ibang pulo sa Pilipinas. So yung balanghay ang isang artifact na magpapakita ng ating values ng ating pagkabansa o pagka-Pilipino. Tapos siguro sa kaugalian yung bayanihan spirit. That's also simbolo. Kasama yan. Di ba? Ang sense of community natin kasi napakalakas. Sa mga values po, ano po ang top 8
Kung meron ba tayong ganun? Values na kailangan natin panghawakan at bigyan ng halaga. Ang talaga maipagmamalaki natin sa buong mundo ay pakikipagkapwa. Sapagkat ang Filipino value, hindi naintindihan ng marami. Akala nila pakikisama, but pakikisama is not really a Filipino value. Iba ang pakikisama, iba ang pakikisama, ang pakikipagkapwa. international ito. Maski sa ang parte ng mundo, people like to get along well with others. Yun ang pakikisama. Pero ang pakikisama, mababaw lang yan. Ang totoong value natin, pakikipagkapwa. Kasi walang nakikipagkapwa sa masama. Hindi talaga value yun eh. Pero pagka nakarating sa malalim, pakikipagpalagayang loob. Malalim na yun. Pilipino na yun. Yan ang life energy. Yung gusto natin ng kabuuan. Sapagkat sa kabuuan, madaling makita ang buhay. Sapagkat ang lahat ng klaseng buhay na bagay ay nasa kabuuan. Maganda yan sapagkat we are a healing culture. Lahat ng may kinalaman sa connection sa kapwa is for healing. Napaka-interesante ng ating ginawang 8 Living Culture sa pag-aaral ninyo. No? Ilang taon nyo ginawa yan? Mula po noong 2002. Wow. So, napakaswerte ng ating mga manunood at ang mga sambayan ng Pilipino na ito'y naisadula, naging documentary, na patuloy nating gagawin. Salamat po sa inyong more than 15 years na inyong pagsasanay, pag-research, pagsasaliksik. At ito naman ay isang naging challenge natin na visualize natin para maintindihan ng mga millennials. Maraming salamat din sa Professor June De Leon sa inyong pagbibigay ng parte ng inyong saliksik at pag-aaral at buhay sa buhay na 8 kultura. Maraming salamat din sa pagbibigay ng pagkakataon na mapakilala itong 8 kulturang ito sa buong bansa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Madalas nating marinig na ang kultura ng Pilipino ay napakayaman. Sana, sa pamamagitan ng docu-series na ito, lalo nating panindigan ang yaman ng ating kultura. Oo, maaring magkaiba mga pananaw, ritual, sining at paniniwala. Ngunit di ito dapat maging hadlang sa pagkakaisa, bagkuy sana'y maging daan ang lahat ng ito upang lalo kayong mahikayat na pag-aralan, tanggapin at namnamin ang mga pagkakaiba. Sana'y ang samut-saring mga pananaw ng 8 living cultures ay mapagkaisa natin sa isip, sa salita at sa gawa. Sakalang natin masasabing ang diwa at yaman ng kulturang Pilipino ay naisapuso na at laging mananatiling buhay na buhay. Sayang tulay sa ating buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga dayuhan. Huwag mong kalimutan, ito'y kailangan magsilbing host ng hiling ng ating bayan.
sa isang puno